totoo lang. Alam nyo, ang mga Duterte, apelyido na lang yan. Si Sara Duterte na lang. Sa totoo lang. Now ngayon, tumakbo siya sa 2028. Kung hindi siya ma-impeach, tumakbo siya sa 2028, she is allowed to run. Talunin niya. At hindi naman si PBBM ang kalaban niya. Oh, hindi naman si Pangulong Bongbong Marcos ang magiging katunggali niya sa presidential. So anong galit niyo kay Pangulo? Yan ang tanong na hindi niyo kayang sagutin. Dahil bangag ang presidente, dahil adik ang presidente, dahil ano tawag ang presidente, kurap ang presidente. Ilang taon nyo na yan na pinangalandakan. Nasaan ang mga ebidensya nyo? Herculecule nga yung inaasahan nyo eh. Diba? Now, kayo mga Duterte diehard supporters, hindi nyo ba naisip saan kumukuha ang mga Duterte ng milyon-milyon at limpak-limpak na salapi para ibayad sa abogado ng tatay nila sa dahig? O, sino ang nagpifinance ng mga legal fees nila? Sabihin nyo, may pera naman yan. Saan nila kinuha ang pera nila? O, yan ang tanong ko. O, paano sila nakakabayad ng ilang daang-daang milyon sa mga abogado nila? Paano sila makapag-travel, balik sa ilang mga bansa? O, hindi ba kayo nagtataka dyan, mga Duterte diehard supporters? Who are their financiers? Wala naman silang mga, may negosyo ba sila? Yung negosyo nila, hindi ba nagkaroon ng conflict of interest? Yung naging Pangulo si Rodrigo Roa Duterte? Where did you get the money to finance the legal fees ng tatay nila? Yan ay isa pa sa mga tanong. Pag hindi nyo masagot-sagot yan, ay aba, may madilim po yan. Delikado yan. Sino mga donor nila? Mga foreigner. Ibawal pa naman mag-donate ang mga foreigner. Naintindihan po ninyo? Saan nila kinuha ang mga pondo para pangbayad sa mga abogado? Isang taon nakasustain? Huwag niyong sabihin libre lang si Kaufman. Huwag niyong sabihin pro bono. Huwag niyong sabihin peso ang ibinabayad sa kanila. Hindi niyo mamasagot-sagot yan. Tapos sabihin niyo mahirap, nakatulog sa kulambo, ganyan lang yung bahay, walang milyon-milyon. Sigurado kayo? O, sabi niyo sa akin, nag-ipon sila. Sigurado kayo? Kino-question nga ngayon eh, ang kayamanan ng mga politiko. O ngayon, magtatanong din kami, where did they get the money? 100 million. O, may balita, 150 million a month. Kasi maliit lang yan ang equivalent sa euro eh. O, maliit lang yan ang equivalent sa euro. Sa peso, malaki na yan. Halaga ng peso, malaki na yan. Di ba? So ngayon, saan kinukuha ng mga Duterte ang pangbayad nila sa mga abogado? May nakaamba pang impeachment. Yung 16 na abogado ni Sara Duterte, libre lang yon. Impossible dream. Vice President ang kliyente mo, libre. Tangina, nakakabayad nga yung magsasaka. O, Vice President ang inaabogaduhan mo. For the information of everyone, nung sinampahan si Sara Duterte ng impeachment, 16 ang kanyang abogado. Umabot pa ata sa 18 if I am not mistaken. Correct me if I'm wrong. The question is, where did they get the money to pay those legal, tawag nito, yung attorney niya? O, 16? O, where did they get the money? Who finance? Sweldo niya, salary niya, 300,000 a month. More than 300,000, almost. O, hanggat mayroong impeachment laban kay Sara before or bago mag-release ang Supreme Court ng kanyang final decision with regards to the impeachment, pumapatak ang bayad. Pumapatak ang bayad dyan. 16 na abogado. Oh, ewan ko lang kung ilan, kung binawasan na nila ngayon. Oh, si Rodrigo Duterte lang. Nag-anniversary na. Nag-anniversary na o mag-anniversary pa lang sa March?
Where did they get the money to finance, to sustain their legal fees? Who support them? Paano sila nagkaroon ng negosyo kung mayroong negosyo sila? Kaya baka tama talaga ang sinasabi ni Trillanes. Tama talaga ang sinabi ni Madriaga na tumatanggap ng drug money. So yan ang sasagutin ni Sara Duterte pagdating ng panahon. Malapit na po ang February 6. What will happen to February 6? Kasi meron tayong balita, mga kamunting tinig, meron tayong balita dito na kung saan talagang ito daw si Sara Duterte nagbabalak daw po itong bumitiw sa pwesto. Kaya nga minsan pinapatahimik nila yung mga vlogger mga vlogger na what they call this, nagbablog tungkol sa mga ganyang bagay. Wala nga sila reaksyon sa sinabi ni Pebbles Talakera na magbabalak, na mag-resign. Kasi alam nyo, bigyan ko lang kayo ng idea, mga Duterte supporter. Si Sara Duterte kasi, pag hindi po siya mag-resign, may impeachment. Kasi ang Korte Suprema nag-ruling. When it comes to the one year bar, hindi po sa form and substance. Now, kung ang mga bobo ng mga DDS, hindi nila naintindihan ito. The Supreme Court ruled in the essence of technicality. Kasi, yung ang-apat na article of impeachment, yun ay sinabmit sa Senado. At yun ang ruling ng Korte Suprema na pasok sa one-year rule bar. Kasi may 1, 2, and 3 pa na article of impeachment na isinampa laban kay Sara Duterte sa House of Representatives. Ngayon, lumabas unconstitutional. So, hindi po dinesisyon ng Korte Suprema ang merit of the case. Ang form and substance is still intact. So, meaning, parang katulad lang yan sa pag-question ni Senator Miriam Defensor Santiago kay Merceditas Gutierrez. Correct me if I'm wrong. Kay Justice Carpio ata yung babae.